ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay, at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. Pag mahal natin ang isang tao ay hindi tayo gagawa ng isang bagay na makasasakit sa kanila. Aalagaan natin sila at gagawin natin ang lahat upang tuparin ang ating mga pinangako. Ikaw, kabarangay, paano mo na ipapakita ang pagmamahal mo sa iyong karelasyon? Dear Papa Dudut, may mga pag-ibig talaga sa buhay ng tao na dumarating sa isang pambihirang pagkakataon. Yun bang hindi natin hinahanap o inaasahan, ngunit gumagawa ang kapalaran ng paraan upang ating matagpuan. Yan ang eksaktong karanasan ko sa buhay nang makilala ko si Nico. At yun din ang rason kaya ako napasulat sa inyong programa na Barangay Love Stories. Pero bago po ako magpatuloy sa paglalahad ng aking istorya, ay magpapakilala muna ako sa mga kabarangay po natin. Ako nga pala si Mariela, 34 years old at taga Quezon City. Nagtatrabaho ako bilang branch personnel sa isang kilalang pawn shop. At matagal na akong nangangarap na makapagpadala ng sulat sa inyong istasyon. Magsisimula ang lahat 3 years ago, kung kailan ay okay na ako. Ready na akong tumandang dalaga at ang mantra ko sa buhay ay hindi ko kailangan ng lalaki. Umalis ka. Ha? Saan naman ako pupunta? Gaga nitong... Gaga ka rin pero dun sa sa dance floor. Sige na, sumayaw ka. Go, go, go. Igalaw mo yung katawan mo. Para mawala ang pagiging tensyonado. Enjoy the night. Ubusin ko lang tong iniinom ko tapos sunod ako sa'yo. Ha? Uy, sure ka? Mamaya, umiskapo ka na lang dyan bigla kasi tinatawagan ka na ng jowa mo para mag-check-in. Oy, shut up. Huwag ka na maraming ebas dyan. Sige na, sayaw na. Go, girl. Enjoy the music. Alam ko kanina mo pa bet na bet magwala sa dance floor. Sige na nga, ito na, ayan. Uy, sumunod ka, ha? Kung hindi, lagot ka sa akin. Oo, susunod ako. Sige na, go na, bye. Okay. Teka, okay na siguro tong pwesto ko, no? Sakto, ang ganda ng music. Nakakaganda sa bayan. Naku, pasensya ka na, miss. Halika, tulungan na kitang tumayo. Akin na yung kamay mo, alalayan na kita. Salamat. Nasaktan ka ba? Hindi naman, pero nagulat lang ako. Pasensya na ulit ha, matao kasi kaya hindi kita napansin. By the way, ako nga pala si Nico. Ikaw, anong pangalan mo? Ha? Ay, sabi ko, anong pangalan mo? Ako nga pala si Nico. Ako nga pala yung future girlfriend mo. Ano? I mean, Mariela. Mariela ang pangalan ko. Nice to meet you, Mariela. Papadudot nung nakita ni Feby ang eksena ay agad na rumampa ang kaibigan ko papunta sa dance floor. Hindi para sumayaw kundi para pasimple akong itulak at bungguin papalapit kay Nico. Good catch na raw kasi ito, guwapings at mabango. Kung todo iwas naman akong madikit sa lalaki na noong ko pa lamang nakilala, kesyo natatakot ako na baka meron itong kasamang girlfriend na nasa paligid at pag nakita kami ay bigla na lamang akong sabunutan at iskandaluhin. Pero sa awa naman ng Diyos ay wala naman. Bago kami naghiwalay ni Nico ay kinuha niya ang number ko at tinext ako. Doon na nagsimula ang aming komunikasyon. Foreigner si Nico pero lumaki siya sa Pilipinas kaya marunong siyang magtagalog.
Masasabi ko na gwapo, matangkad, makisig at malakas ang apil niya. Hindi nagtagal ay niyaya niya akong lumabas para makipag-date. Tapos ay nasundan pa yon ng marami pang date hanggang sa nagtapat na siya ng pag-ibig niya sa akin. Nung naging kami, masasabi ko na isa yon sa mga pinakamasayang sandali ng buhay ko. Sarap ng ganito, no? Hmm? Yung magkasama lang tayo rito sa apartment ko. Nakahiga ka sa lap ko habang nanonood tayo ng paborito nating movie. Ganun. Oo nga eh. Nakaka-relax talaga. Alam mo, sobrang saya ko pag magkasama tayo. Ako rin naman. Tsaka kahit na nakakaisang taon na tayo, pakiramdam ko kahapon lang tayo nagkakilala. Talaga? Paano mo nasabi? Paano ba? Yung intensity, yung dating ng mga feelings ko kapag kasama kita, katulad pa rin nung nararamdaman ko nung unang beses na nagkakilala tayo. Nung nabunggo kita sa dance floor? Oo. Alam mo, ang totoo, kahit na nasaktan ako ng slight dun sa pagkakaumpog ko kinilig naman ako kasi gwapo-gwapo mo. Kahit kailan napakabulera nitong girlfriend ko. Uy, di kaya yan bola. Alam ko naman. Siyempre, nagbibiro lang ako. Pero, ako rin naman. Ano yan? Na habang tumatagal tayo, mas nadadagdagan yung pagmamahal ko sa'yo. Kumbaga, corny man pakinggan pero araw-araw kitang minamahal. Lalong minamahal. Ikaw yata yun ang bobola sa atin Uy, hindi kaya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Naniniwala naman ako. Ramdam ko kaya na mahal mo ko. Aba, dapat lang dahil para sa akin, ikaw na ang babaeng nakikita ko na makakasama ko hanggang mangulubot tayo. Grabe naman yung mangulubot. Pero kailan mo ko planong ipakilala sa pamilya mo? Ha? Paano naman napunta dyan yung usapan? Wala lang. Natanong ko lang kasi kung ako na yung babae na nakita mo na makakasama mo hanggang mangulubot tayo, ibig sabihin may plano ka ng pakasalan ako, tama? Tama. Pero bago tayo magpakasal, kailangan muna nating hingi ng approval ng mga magulang natin, di ba? Okay ka na sa pamilya ko, approve ka na kina mama at papa, pati sa mga kapatid ko. O, sama mo na yung mga alaga naming aso at pusa, di ba? Pero ako ba? Tingin mo, approve kaya ako sa parents mo? Tingin ko naman, oo. Kahit na pinay ako? Ah, Pero baka magbago pang mga isip nila pag nakilala nila ako. Kaya sana ipakilala mo na ako sa kanila. Para naman may panahon pa sila para magustuhan ako. Plano ko naman talaga yun, babe. Pero dumidiskarte pa ako eh. Naniniwala naman ako na magugustuhan ka nila. Na ikaw ang makakapagpabago ng puso na nakatali na sa tradisyon namin. Pero babe, kailan nga? Kailan mo ko planong ipakilala sa kanila? Ayokong mangako pero gagawin ko ng paraan. Babe, may tiwala ka naman sa akin, di ba? Oo naman, meron. Siyempre, boyfriend kita. Yun, kaunting tiis na lang muna, babe. Makakatsyempo rin ako, okay? Ang mahalaga, magkasama tayo ngayon. Papadudod sa loob ng isang taon ng pagiging magkasintahan namin ni Nico ay never niya pa akong pinakilala sa pamilya niya. At ang katuwiran nga niya ay hindi pabor ang mga ito na magkaroon siya ng karelasyon na isang Pinay. Sa totoo lang ay nasaktan ako nung nalaman ko ang bagay na yon. At aaminin kong nagdalawang isip pa ako kung ipagpapatuloy ko ang pakikipagrelasyon kay Nico gayong komplikado pala ang kanyang estado.
Pero nanaig pa rin ang puso ko laban sa aking isipan nang papasukin ko na sa aking buhay si Nico o Papa Dudut. Ramdam ko naman na mahal niya ako at sincero siya sa kanyang intensyon na ipaglaban sa kanyang pamilya ang aming pag-iibigan. Baka ako lang talaga ang may problema dahil naiinip na ako ng mga panahong yon. Kaya nga agad-agad kong sinaway ang sarili ko at pinakalma. Nagtiwala ako sa sinabi ni Nico na gagawa niya ng paraan at mamadaliin upang maging legal na kami sa kanyang pamilya. when you hold Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, masaya naman ang aming relasyon ni Nico. Malaga siya na klase ng boyfriend. Malambing, kuwela at maginoo. Hindi naman sa pagkukumpara pero ibang-iba talaga siya sa mga naging ex kong Pinoy. Mabait at magalang din siya sa parents ko at kasundo ng mga kapatid kong lalaki lalo na sa usapang mobile games. Pakiramdam ko ay wala na talagang makapaghihiwalay sa amin. At ako na ang pinaka-maswerteng babae sa balat ng lupa nang dumating si Nico sa buhay ko. Kaya nga nangako ako sa aking sarili na alagaan ko ang relasyon namin sa abot ng makakaya ko at inuunawa ko ang pagkakaiba ng pamilya ko sa pamilyang kinalakhan ni Nico. Umaasa ako na balang araw ay makikilala ko rin ang mga magulang at kapatid niya dahil mahalaga sa akin ang bagay na yon. Gusto ko na kagaya ng pamilya ko ay matanggap din ako ng pamilya ni Nico. Mabilis na lumipas ang 2 taon ng aming relasyon at hindi pa rin natupad ang pangako ni Nico na ipapakilala niya ako sa kanyang pamilya, Papa Dudut. Pwede pa naman siguro tayong mag-celebrate, di ba? Total, ito na, nandito na ako. Babe, ano pang isa-celebrate natin? Itapos na yung birthday mo. Alauna na kaya ng madaling araw. Mariela naman eh. Nandito na nga ako, wag mo na sanang gawing komplikado ang lahat. At ako pa talagang nagpapakomplikado sa lahat. Eh sino pa nga ba? Alangan naman ako eh, sabi ko nga pwede pa rin naman nating i-celebrate yung birthday ko. Ikaw lang naman yung may ayaw kasi kamo, ibang araw na ngayon. Bakit? Totoo naman ah. Alam mo nakakasama ka na ng loob. Bakit na naman? Ano bang ginawa ko? Nagtanong ka pa talaga kasalanan mo kung bakit tayo nag-aaway ngayon. Sana sinama mo na lang ako dun sa birthday party mo sa bahay ninyo para hindi ko na kailangang gawin pa lahat ng paghahanda na to sa birthday mo. Masasayang din naman pala. Sinusumbatan mo ba ako sa mga ginawa mo? Hindi! Oo! Basta! Kasalanan mo! Ay, nasasabi mo lang yan kasi emosyonal ka ngayon. Meron naman akong dahilan para maging emosyonal, di ba? Buti sana kung isang beses lang nangyari to. Yung kada sasapit ang birthday mo may iwan ako sa apartment dahil hindi ako pwedeng sumama sa inyo kesyo hindi pa nga kasi tayo legal sa mga magulang mo. Eh anong gusto mong gawin ko, ha? Isama ka kahit bawal? Sabi mo gagawan mo ng paraan. Gagawan mo ng paraan para makilala na ako ng parents mo. Oh, ano nangyari doon sa pangako mong yon, ha? Ginagawan ko naman ng paraan ah. Di pa lang ako makatsyempo. Masyado ka namang atat. Sige, atat na kung atat. Pero bakit? Masisisi mo ba ako? Pakiramdam ko kasi kulang ako Na out of place ako kasi ikaw lang ang nakakaalam tungkol sa akin. Nico, ang tagal na natin. 2 taon na tayo pero ni isa sa pamilya mo hindi pa ako nakikilala. Ano? May plano ka ba talagang sabihin na may girlfriend ka? O gusto mo na lang na maghiwalay tayo para wala ka ng obligasyon na ipakilala ako? Ay. Ano? Mamili ka? Ah, ganun. Oh, sige. Oh, ayan. Anong gagawin ko dyan sa cellphone mo? Yan, tawagan mo parents ko, dali. Magpakilala ka. Ipakilala mo yung sarili mo. Sabihin mo girlfriend kita, dalian mo. Yan naman ang gusto mo, di ba? Hindi ka kasi makaintindi. Sinabi ko na sa'yo na tutol sila sa relasyon natin.
Natsetsempo pa ako para ipakilala ka. Pero nagmamadali ka kaya ikaw na. Sige, dali, magpakilala ka. Pakilala mo yung sarili mo. Tingnan natin kung hindi nila tayo paghiwalayin. Papa Dudut, sumama talaga ng husto ang loob ko kay Nico. Lalo't nakita ko na parang binabaliwala niya ang nararamdaman ko. Isama niyo na rin ang effort ko sa paghahanda para sa kanyang kaarawan at paghihintay na dumating siya. Oo, hindi naman niya hiningi o sinabi na maghanda ako pero gusto ko ngang gawing espesyal ang pagse-celebrate namin ang araw ng kapanganakan niya. Narealize ko tuloy na kahit na ano palang haba ng pasensya at pag-iintindi mo, kahit na sinubukan mo ng lawakan ang isipan mo ay darating ka pa rin sa punto na mapapagod ka na lamang at muling maiinip. Tingin ko kasi walang usad, walang progreso ang pangako ni Nico sa akin na ipapakilala na niya ako sa kanyang pamilya. Hindi niyo ako masisisi at feeling ko kasi ay hindi ako nag-i-exist sa buhay ng boyfriend ko. Lalo na nga at walang kahit na sino sa mga kamag-anak niya ang nakakaalam tungkol sa akin. Anak ka ng... Until now, hindi ka pa rin pala niya napapakilala sa pamilya niya? Ganun na nga. Tapos ayun, nag-open up ako sa kanya tungkol doon. Tapos nagalit siya. Sinabihan pa ako na atat. Eh di nagalit din ako. Nakaka-offend kaya. Sinabihan ko siya na mamili siya. Ipapakilala niya ako sa pamilya niya o magbe-break kami. Tapos, ayun, binato niya yung cellphone niya sa akin. Tawagan ko raw yung parents niya at ipakilala ko yung sarili ko. Eh, sira ulo pala yan eh. Pero ano, ginawa mo ba? Siyempre hindi. Natatakot kasi ako dun sa sinabi niya na paghihiwalayan daw kami ng parents niya. Alam ko naman daw na di sila pabor sa relasyon namin. Na tumitsyempo lang siya para maipakilala ako. Pero nagmamadali raw ako masyado. Girl, 2 taon na kaya kayo kaya may karapatan ka ng magmadali. Yun na nga. At saka... tsaka ano pa? May iba pa? Sige na, ibira mo na, sabihin mo na ano ba yan? Hindi lang naman yun yung issue ko sa kanya eh. Marami pa, katulad na lang nung na hindi niya ako pinapost sa social media niya. Sa kahit anong social media account niya, wala. Ay hala. Girl, iba na yan. Ang katwiran niya raw, di lang daw siya pala post, pero nung stino ko yung account niya, nakita ko doon na may album pa nga siya sa mga naging ex-girlfriend niya eh. Tapos, alam mo yun, yung kada birthday nila, may pa-edit pa siya na long message, pero yung sa akin, ni simpleng happy birthday na caption, wala talaga. Hindi kaya sadya yan ng Nico na yan ha? Kasi ayaw niyang malaman ng mga friend niya sa social media na may girlfriend siya. In short, tinatago ka niya. Hindi naman siguro gagawin yun ni Nico. Gaga? Anong hindi? Halatang-halata naman sa galawan niya. Naku, alam mo kung ako sa'yo, maalarma na ako. Abnormal na yan, hindi ganyan ang boyfriend. Girl, magduda ka na. Baka may tinatagong baho yung jowa mo. Eh di ba masyado siyang masikreto? Hindi ko tuloy maiwasang magduda dyan. Papa Dudut, ayaw ko na sanang i-entertain sa isipan ko ang mga pinagsasasabi ni Feby tungkol sa galawan ni Nico. Pero masama ba akong girlfriend kung hindi ko mapigilan? Naiiyak na lamang talaga ako habang pinakikinggan ang pang-real talk ng kaibigan ko. Ang sakit-sakit sakaling totoo lahat ng mga sinasabi niya. Hindi pa ako handang maging single noon dahil sobrang mahal ko po si Nico Papa Dudut. Kaya para hindi ako mabaliw ay sinantabi ko na lamang ang mga posibilidad na ganito na ganyan si Nico. Kaya kahit 2 taon na kami ay hindi pa rin niya ako nagawang ipakilala sa pamilya o mga kaibigan niya. Pinagpatuloy pa rin namin ni Nico ang aming relasyon. Nakontento ako sa kung ano na lamang ang kaya niyang ibigay at pinigilan ko ang aking sarili
na maghanap pa ng hihigit pa doon, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, nung sumapit ang 3 taon namin sa aming relasyon ay umasa akong magbabago ang takbo ng lahat. Yung bang uusad kahit papaano. Hindi na rin kasi bata ang aming relasyon para hindi mag-level up. Hindi naman ako umaasa ng bonggang-bonggang may magaganap. Ang gusto ko lang ay katulad pa rin ng matagal ko nang gusto 2 years ago. At yun ang mapakilala ako ni Nico sa kanyang pamilya. Kaya lang parang hindi na yata mangyayari yon dahil napansin ko na lamang na tumigil na si Nico na mag-effort na mangyari ang mga bagay na yon. Hindi na kasi niya nababanggit kapag tinatanong ko siya. Iniiba rin niya ang usapan. Tapos nararamdaman ko na lang na hindi na siya ganong kalambing. Para bang may nagbago sa kanya na hindi ko mawarian ng mga panahong yon. Aminin ko sa inyo, Papa Dudut, na natakot po ako. Baka yun na kasi yung tinatawag nilang 3-year itch sa isang relasyon kung saan ay sumasapit yung pagkabagot, yung walang pag-usad, at nagsisilabasa ng iba't ibang problema ninyo sa isa't isa. Dahil tapos na ang honeymoon phase ng inyong pakikipagrelasyon. Babe, pwede ba tayong mag-usap? Tungkol saan? Nababother na kasi ako eh. Bakit? Sa relasyon natin. Sa atin. Nababother na talaga ako. Ano na naman bang problema? Ayan! Anong ayan? Ako? Ako yung problema? Hindi. Oo. Ano ba talaga, Mariela? Hindi ka naman dating ganyan eh. Yung madaling uminit ang ulo. Pero ngayon parang kahit ano na lang ang gawin ko. Kahit ano na lang yung sabihin ko nakaangil ka na kagad sa akin. Inis na inis ka na kagad sa akin. Anong magagawa ko kung kada may gagawin ka, kada may sasabihin ka, nakakainis talaga eh. Saka hindi mo man lang ba naisip yung kagaganyan mo? Kasasalita mo ng kung ano-ano na kesyo bothered ka, may nararamdaman ka. Ultimo kalit-liit ang bagay, may sinasabi ka, sana naisip mo na nakakainis na. Masyado mo na lang binibigyan ng pansin ang lahat ng bagay. Lahat na lang binibig deal mo. Hindi naman ako magkakaganito kung wala naman ako nararamdamang mali, di ba? Nico, hindi ako manhid. Alam ko may nagbago na. Sa atin, sa relasyon natin. Nico, malayong malayo na tayo sa dating tayo eh. Ewan ko ba kung kailan nag-umpisa to, basta napansin ko na lang, kaya nga kinakausap kita ngayon. Gusto kong malaman kung mahal mo pa ba ako. Kung ano pa bang plano mo sa relasyon natin. Kasi kung tatanungin mo ako kung mahal kita. Oo pa rin ang sagot ko. Sorry, pero nagsinungaling ako. Ha? Nagsinungaling ako sa'yo nung sinabi ko na ikaw na yung babaeng nakikita ko na makakasama ko sa pagtanda. Kasi mukhang hindi na mangyayari yun. Hindi ko na matutupad yung pangako ko sa'yo na pakakasalan ka dahil kailangan na nating maghiwalay. Ha? Ano bang pinagsasasabi mo? Mabigat sa akin na gawin ang bagay na to pero wala akong magawa. Naiipit ako sa sitwasyon na wala akong kawala eh. Nico, alam mo hindi ito yung panahon para bigyan mo ako ng bugtong. Bakit hindi mo na lang ako diretsuhin, ha? Bakit ka bigla makikipaghiwalay? Mariela, pinagkasundo ako ng pamilya ko sa ibang babae. Ano? At kailangan kong magpakasal kasi kahilingan yun ng mama ko na may sakit sa puso. Gusto niya na bago siya mawala, makita niya akong kinakasal. At pumayag ka naman. Wala nga akong magawa at wala rin akong kawala, di ba? Tradisyon na yan ng pamilya ko. Ayoko namang biguin ng mama ko.
Ayoko na hanggang hukay madismaya siya sa akin. Ayokong isumpa niya ako kasi sinuway ko yung utos niya kaya pasensya ka na, Mariela. Papadudot, sobrang sama ng loob ko nang sabihin sa akin ni Nico ang bagay na yon. Pinaasa lamang niya ako at sinayang ang oras ko. Buong akala ko ay siya na talaga ang lalaking makakasama kong tumanda, ngunit bigla na lamang naglaho na parang bula sa kawalan ng pangako niyang yon. Ang sakit-sakit din na malamang ikakasal na siya sa iba at hindi po sa akin. Wala na ako nagawa kundi ang umiyak na parang wala ng bukas nang makipaghiwalay sa akin si Nico. Para akong masisiraan ng ulo ng mga panahong yon. Nung iwan ako sa bahay ng ex ko na walang lingon-lingon ay halos hindi ko kayanin. Kaya agad kong tinawagan si Feby para damayan ako. To the rescue naman ang kaibigan ko at agad akong pinuntahan sa apartment para samahang humagulhol at magalit sa dati kong kasintahan. Isang linggo ang mabilis na lumipas at hindi pa rin ako okay. 3 araw din akong nag-leave sa trabaho para magmukmok. Pero dahil hindi naman ako mayaman, kinailangan ko nang pumasok para kumain. Buti na lamang at nandyan si Feby, lagi niya akong nililibang at dinedistract para hindi ko maisip na broken-hearted ako. Tuwing weekend ay nakaugalian na naming gumala at sumubok ng mga bagong restaurant sa QC at isang araw ay nakita ko na lang si Nico na papalabas sa isang motel. May kasama po siyang babae na mukhang walker ayon sa kaibigan ko. Tapos ay ganoon na lamang ang gulat namin nang makita naming nakipaghalikan pa si Nico sa naturang babae bago niya ito pinasakay ng tricycle. Walang hiya ka, Nico! Mariela! Phoebe, anong ginagawa niyo rito? Kami yatang dapat magtanong sa'yo niyan. Nakita ka lang naman namin nakakalabas lang dyan. Dyan! Sa motel na yan! Huwag mo nang i-deny kasi may picture ako rito. Ebidensya. Bukod doon, nakita ka rin namin na may kasamang babae na mukhang bayaran. At hinalikan mo pa nga bago mo pa sakay ng taxi. Akala namin ikakasal ka na. Di ba bawal yung ginagawa mo? O baka naman dun ka sa babaeng yun ikakasal. Tama ba? Siyempre hindi, no? Nakilala ko lang yun kagabi sa... O di huling-huli ka nga! Malandi ka talagang lalaki ka! Umamin ka nga, Nico. Totoo ba talaga yung sinabi mo tungkol sa pinagkasundo ka sa ibang babae kaya hiniwalayan mo ko? Oo, alam ko na wala na tayo. Pero may karapatan pa rin akong malaman ng totoo, di ba? Lalo na't gabi-gabi kong sinisisi ang sarili ko na baka kasalanan ko talaga kaya nasira ang relasyon natin. Na baka sumobra ako. Na baka naging mapaghanap ako, ganun. Oo nga, deserve na kaibigan ko na malaman ng totoo. Ay, nako! Dami nyo namang arte. Ganyan ba talaga kayong mga babae? Masyado kayong emosyonal, wala naman sa lugar. Anong sinabi mo? Tinatanong ka na maayos ng kaibigan ko kaya sumagot ka na maayos. O baka naman gusto mong makita ang isa pa naming ugali. Gusto mong makita kung paano kami maging bayolente, ha? 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 Ano? Phoebe, tama na. Huminahon ka lang. Hindi! Ang hirap eh! Sira ulo tong ex mong tukmol na to eh! Nanggigigil ako patikimin ang flying kamao ko eh! O ano? Sasagot ka ba? Masusuntok kita! Ay, oo na. Sige na. Amin na ako para manahimik na kayo. Pagkatapos nito, talo-talo na tayo, ha? Kanya-kanya na ulit, okay? Baliw! Phoebe, please. Sige na. Nagsalita ka na, Nico. Ay, nako. Paano ba to? Dami nyo kasing arte, pero sige, aamin na ako. Hindi totoo yung sinabi ko sa'yo na pinagkasundo ako ng parents ko sa ibang babae para magpakasal. Wala yun. Imbento lang yun kasi gusto ko nang makipaghiwalay sa'yo. Alam ko na hindi ka kasi papayag, lalo sabi mo pa nun, mahal mo pa rin ako. Pero hindi na kasi kita mahal, Mariela. Ay, mali. Hindi naman talaga kita minahal. Sakto lang, masaya lang ako kasi nandyan ka. Pinapansin mo ako, inaasikaso. Pinatutuloy sa apartment mo pag kailangan ko.
Pero wala naman talaga akong planong makisama sa'yo, tapos pakasalan ka pa kaya? Yun din ang rason kaya hindi kita maipakilala sa mga magulang ko. Tsaka wala na rin naman talaga akong mga magulang. Ulila na ako simula pagkabata, tsaka wala rin akong mga Sino kapatid. yung ano? Sino yung mga nasa picture na pinakita mo sa akin na sabi mo pamilya mo? Wala yun, kinuha ko lang yun sa internet. Hindi ko naman nakalain na mapapaniwala ka. Na mauuto kita kaya sinakyan ko na lang. Pinangatawanan ko na lang. Wala ka pala talaga eh! Ha? Aray ko! Aray! Kapal ang mukha mo! Ha? Kapal ang mukha mo! Saktan ang kaibigan ko! Loko-loko to? Phoebe, tama na! Hindi! Anong tama na? Kulang pa nga yun sa mag-asawang sampal na binigay ko sa siraulong yan dahil sa ginawa niya sa'yo! Hoy! Nico! Ang kapal naman ang mukha mo na paglaruan ng damdamin ng kaibigan ko? Eh, para ko na yung kapatid tapos sasaktan mo lang? Ha? Napakalandi mong lalaki ka! Kapal mo! Tama si Phoebe! Napakalandi mo! Napakasama mo man loloko ka! Manggagamit ka! Buti na lang talaga! Buti na lang talaga naghiwalay na tayo! Buti na lang! Nawala ka sa buhay ko kasi salot ka! Makarma ka sana, Nico! Napaka-abusado mo! Papa Dudut, isa lang ang masasabi ko, ang kapal na mukha ni Nico na paikutin ako. Napaniwalain ako sa drama niya at bilugin ang ulo ko. Ako naman ay masyadong naniwala at naging utu-uto kaya nahulog ako sa patibong niya. Nakakapagsisi na nagsayang lamang ako ng 3 taon kasama ang huwad na katulad niya, pero pinagpapasa Diyos ko na lamang ang karma na pupwedeng ihatol sa kanya, Papa Dudut. Sa kasalukuyan ay nagmo-move on pa rin ako. Masasabi ko na marami akong aral na natutunan sa karanasan kong ito. May mga araw na nakakausad ako pero may mga gabi rin na bumabalik pa rin sa umpisa ang lahat. Gano'n naman ang paghilom, hindi ba? Hindi diretsong daan, lubak-lubak. Maraming liko at kung minsan ay nakakaligaw. Pero naniniwala ako na makakausad ako at magiging maayos din ang lahat. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Maraming salamat sakaling mapili po ninyong i-ere ang istorya ko sa Barangay Love Stories. God bless and more power sa inyong istasyon. Ang inyong forever kapuso at ka-barangay, Mariela. O ikaw, kabarangay, kumukulo rin ba dugo mo? Pwede kang mag-iwan ng comment sa ating comment section.